Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Martes. Ilang motorista umaalma sa kauna-unahang big-time oil price hike ngayong 2025. Ilang taniman ng sibuyas sa Pangasinan inatake ng army worms. Mga kalalakihan na nagbihis pambabae, nagpasaya sa kapistahan ng Minalin, Pampanga. At ating dayuhin ngayong 2025 ang Mount Pigingan sa Itogon, Benguet. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan hinggil sa big-time oil price hike. Ilang motorista sa Pangasinan umaaray sa unang malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong 2025. Sundan sa ulat ni Jeric Pasilyao. Nakakaisang linggo pa lang ang 2025 pero nagtaas na ang presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa. Ang ilang motorista umaaray na sa bagong taon dahil sa mataas na presyo ng oil products. Tulad ng 33 anyos na tricycle driver na si Roldan De Vera na halos wala na raw na iuwi sa kanyang pamilya dahil napupunta lamang sa pagpapagasolina ang malaking bahagi ng kanyang kinikita. Kinakaya sir, kahit tumaas na yung presyo ng gasolina, parang ma-adjust na sa budget. Ganito rin ang sentimiento ng 43 anyos na tricycle driver na si Ryan De Vera. Ang kakarampot daw na 50 hanggang 100 pisong natitira sa kanyang kita ay iniipon para sa maintenance ng kanyang tricycle. Mahirap pang pasada ngayon. Tapos yung kinikita lang namin, pupunta sa gas, tapos sa pagkain, ang savings lang namin parang wala. Baon ng bata. Ganun lang. Kaya ang diskarte, nag-overtime na lang daw sa pamamasada hanggang gabi para kahit papaano'y makabawi sila ng kita. Sa abisong inilabas ng iba't ibang kumpanya ng langis na epektibo kaninang umaga, aabot sa 1 peso and 40 centavos ang taas presyo sa kada litro ng diesel, habang nasa piso naman ang itinaas sa kada litro ng gasolina at kerosene. Matatanda ang sinabi ng Department of Energy na ang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ay bunsod ng mataas na demand sa malalaking bansa. Gayon din ang pagbaba ng produksyon ng langis ng oil-producing countries. Kasama si Henry Duminsil, Jeric Pasilyao, 1 North Central Luzon. Ating alamin ang reaksyon ng mga tricycle driver at pasahero ukol sa malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, ramdam ng mga tsoper at ng transport sector yung ipinatupad na oil price increase ngayong araw ng iba't ibang mga gasoline stations sa buong bansa. At syempre ayon sa kanila, lalo pat medyo may kataasan ngayong oil price increase ngayong araw, idagdag pa dyan yung mga ipinatupad na oil price increase noong mga nakaraang linggo ay talagang malaking epekto sa kanila. At alamin natin, Chris, kung ano ba yung pulso, ano ba yung reaksyon ng mga tsoper, partikular na mga tricycle driver dito nga sa AB Fernandez East sa lungsod ng Dagupan, kung ano yung kanilang reaksyon doon pa rin sa patuloy na pagtaas o yung adjustment sa petroleum products. Ito si Kuya. Hi sir, good afternoon. Live tayo ngayon sir sa One North Central Luzon. Sir, unang-una sa lahat, gusto ko lang malaman, kumusta ba yung inyong biyahe ngayon? Yung kita, kumusta ho ba sir? Medyo tumataas po yung yung gasolina, tapos matraffic pa ho ma'am. Oo. Yun lang po ma'am. Mahina ang ngayon sa kitaan. Opo. Idagdag pa nga itong sinasabi nyo nga sir na syempre yung pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo, talagang ramdam nyo ho yung epekto sir. Opo. Ramdam po namin mga driver ho ma'am. Opo. Halimbawa sir, sa inyong kita, paano nakaka-epekto yun sir? Sobrang hirap po sa kita ma'am. Sa maghapon na kikitain ho namin ma'am, mga 300, 250, hanggang ganun lang ho ma'am. Sayang na sana sir, no, yung kung halimbawang mababa yung presyo ho ng produktong petrolyo, kahit paano medyo malaki ho yung maiuwi ninyo para sa pamilya. Opo. Kaya ang hiling nyo sana sir, kahit paano, Bumaba po yung ma'am, yung petrolyo po. magkano na ho ba per litro ngayon? Nasa ma'am, nasa 56 po. Medyo mataas. Opo. Maraming salamat kuya. Ano po pangalan ninyo kuya?
Carlo, thank you so much Kuya Carlo. Alamin pa natin Chris yung pulso, yung reaksyon ng ilan pa sa ating mga kababayan. Hello Kuya, live tayo ngayon sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Gusto ko lang malaman yung reaksyon mo Kuya dahil ngayong araw panibagong pagtaas na naman sa presyo ng produktong petrolyo. Gaano yun kahirap para sa kagaya po ninyong nasa transport sector? Mahirap talaga man kasi lalo na lang mamasada kami, mahirap yung kinikita namin dito sa pasada. Mas maganda sana kung babaan pa na konti. Kumusta ba? Lalo pat hindi lang ngayong araw di ba? Noong mga nakaraang linggo, tuloy-tuloy yung oil price adjustment. Oo, mas malaki talaga yung pinagtataas nila pag nagbaba, binting lang. Yan talagang kikita namin, malaking nawawala. Hindi naman makapagtaas sa, kumbaga sa fare, pasahe ng mga pasahero, no? Oo, pare-parehas ng pasada, yung pamasahe na parehas pa rin kahit matataas yung gasolina. Kaya ang inyong request sana, ang inyong kahilingan, Baba sana konti. Talaga. mga magkano sa inyong palagay yung pinaka-safe na presyo dapat ng produktong petrolyo? Nakakikita na kayo kahit papaano? Nasa 52, ganun, pwede na sana, 51 o 50. Basta wag na siya magtaas ng 59, ganun, mahirap na rin. Maraming salamat Kuya. Anong pangalan ho ninyo? Alright, thank you so much Kuya Richard. Samantala Chris, alam mo, meron ding mga assistance na ginagawa ang national government para makatulong sa transport sector. Gaya na lamang yung binibigay na fuel subsidy sa transport sector, partikular sa mga jeep at maging sa mga buses at maging sa mga UV Express. Bukod pa yung ibinibigay na assistance sa mga tricycle driver. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Pag-iimprenta sa mga balota sinimula na. Target ng COMELEC na matapos hanggang kalagitnaan ng Abril. Narito ang report. Gumulong na ang pag-iimprenta sa mga balotang gagamitin sa national and local elections sa May 12. Sinaksihan mismo ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang unang araw ng printing. Kasama sina Commissioner Nelson Celis at Ray Bulay at si National Printing Office Director Revsy Escobedo. Pagkalipas ng ilang minuto, ipinakita nila sa media ang pinakaunang official ballot na naimprenta sa National Printing Office gamit ang dalawang bagong printer na ipinahiram ng Miro Systems. Kahapon ipinakita din sa publiko ng COMELEC ang ballot face o yung itsura ng balota para sa overseas voting. Nakapaloob dito ang pangalan ng 66 senatorial aspirants at 156 na party list groups. Ang mga nais tumakbo sa eleksyon pero na-disqualify with finality ng COMELEC, hindi kasama ang pangalan sa official printed ballot. Basta yung kandidato, ang desisyon sa kanya, final and executory, wala ang pangalan sa balota. Kung sakali mang may aksyon ang Korte Suprema later, then the COMELEC will find a way to comply with the decision or order of the Supreme Court. Ayon sa COMELEC, 950,000 na balota kada araw ang target nilang maimprenta para matapos nila ang 73 million ballots sa loob ng 77 days o hanggang gitna ng Abril. Pinaghandaan daw sakaling magkaroon ng aberya. Sinimulan naman ngayong araw ang audit ng ProVNV, isang international certifying entity, isa sa data center para sa eleksyon 2025. Bahagi ito ng proseso para makakuha ng international certification ng COMELEC para sa mga sistemang gagamitin sa eleksyon. Sa linggo, January 12 na ang simula ng election period. Ayon sa COMELEC, sa araw ding yon sisimulan ang nationwide gun ban. January 11 naman, araw ng Sabado, magkakaroon na ng checkpoint sa mga lugar na nasa tingin ng COMELEC ay nangangailangan nito. Jarek Pasiliao, 1 North Central Luzon. 9 na pamilya naman ang nawala ng bahay matapos masunugan sa Balanga City, Bataan. Naka-alerto Glam Kalikdan, Dizon. Nagkagulo ang mga residenteng ito sa Barangay Ibayo sa Balanga City, Bataan matapos masunog ang ilang bahay sa lugar. Mabilis na kumalat ang apoy sa magkakatabing bahay. Umabot sa unang alarma ang sunog na agad namang naapula matapos ang 1 oras. Batay sa investigasyon ng BFP, may naiwang electric fan sa isang bahay na naging sanhi ng sunog. Actually ma'am, ito po ikinabibilangan ng mga panmam sa squatter area po kasi so for mga light materials po yung bahay. So umabot po siya ng 6 na bahayang natupok. Nasa 9 na pamilya naman ang naapektuhan ng sunog. Kabilang sa nawalan ng bahay ang pamilya Carrion. Halos wala raw natira sa mga gamit nila. Pero kahit hindi man daw maganda ang naging bungad ng taon, nagpapasalamat pa rin sila dahil walang nasaktan sa kanilang pamilya. Sobrang hirap po kasi po wala naman pong nagbibigay sa kanila ng financial na Pansamantalang nanunuluyan ang ilan sa mga nasunugan sa covered court ng barangay.
Glam Calicdan, Dizon, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, may umiiral ng La Nina sa bahagi ng Karagatang Pasipiko. Base sa inilabas na press release ng Pag-asa kahapon, umiiral na yan sa Central at Eastern Equatorial Pacific kung saan di pangkaraniwang paglamig ng karagatan ang nararanasan. Kabaligtaran naman epekto nito sa West Pacific kung saan meron namang di pangkaraniwang pag-init ng karagatan kaya mataas ang tsansa ng above normal rainfall at pagkakaroon ng bagyo. Sa ngayon, wala pa namang namamata ang bagyo pero patuloy ang pag-iral ng amihan at shear line. Base naman sa datos ng Metro Weather, may tsansa pa rin ng kalat-kalat na ulan sa Apayao, Cagayan, Isabela, Ilocos Provinces, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, Quirino, Zambales at Tarlac. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Nakabibighaning ganda ng Mount Pigingan sa Itogon, Benguet, maaaring isama sa inyong adventure bucket list ngayong 2025. Ating dayuhin sa report. Kapuso, may adventure bucket list ka na ba ngayong taong 2025? Isama na sa inyong trip ang Mount Pigingan sa Itogon, Benguet. Mula Baguio City, pwede kang sumakay sa van o jeep. Sa biyahe pa lang, tiyak mamamangha ka na sa magagandang view. Halos 2 oras ang biyahe bago marating ang Sitio Balokok, Barangay Dalupirip sa bayan ng Itogon kung saan makikita ang registration area. Mula registration area, kailangan mong maglakad ng 35 minutes at dito na magsisimula ang trail papuntang Mount Pigingan. 21 kilometro mula sa registration area hanggang summit. Madadaanan ng ilog at tatawid sa mahabang hanging bridge na sa ganda ng view at mga matatayog na pine trees ay mawawala ang iyong takot sa nakakalulang hanging bridge. Kapag nauhaw sa hike ay may maiinuman din na natural spring. Pagkatapos ng 1.5 oras ay mararating mo na ang campsite. Dito pwedeng mag-assemble ng tent at magpahinga o matulog, mag-bonfire at ramdam ang malamig na klima. 40 minutes na lakaran mula campsite papuntang summit. Sulit ang makipot, breathtaking at buwis-buhay na pag-akyat sa summit. Kapag narating mo na ang summit ng Mount Pigingan, ay halos abot kamay mo na ang ulap. Busog ang iyong mata sa napakagandang tanawin. Ang mga burol na sagana sa pine trees, tanaw ang magandang view at landscape ng Cordillera Region. Perfect magpa-picture kapag narating mo na ang summit. Glam Calicdan, Dizon, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Naglabas ng show cause order ang Land Transportation Office laban sa may-ari ng tricycle na nag-viral sa social media ng kumaladkad ng pusa. Matapos mag-viral ang video, agad nagsagawa ng investigasyon ng LTO sa insidente. Inatasan ng LTO ang may-ari at driver ng tricycle na humarap sa kanilang national office sa January 20. Ayon sa LTO, maaaring ma-revoke ang lisensya ng driver kung ito ay mapapatunayan nagkasala. Samantala, nakausap ng GMA Integrated News at Regional TV ang anak ng tricycle driver sa pamamagitan ng telepono. Ay sa kanya, isasangguni muna raw nila sa doktor kung kakayanin ng kanyang ama na humarap sa LTO dahil na rin sa kanyang issue sa kalusugan. Pag-usapan po na namin mga kapatid kasi meron din po kami siyang health issues po. Pamilya ng isang OFW na namatay sa Saudi Arabia matapos atakihin sa puso, humihingi ng tulong. Sundan sa report. Lubos ang pagdadalamhati ng pamilya Serafica sa pagpanaw ng kaanak na isang OFW sa Saudi Arabia. October 2024, nang isugod sa pagamutan sa Saudi Arabia ang 53 anyos na OFW na si Ronaldo Serafica matapos maatake sa puso. Nito lang December 29, 2024, nang bawian ng buhay ang OFW sa isang ospital sa Saudi Arabia. Walang ibang hiling ang pamilya Serafica kundi mauwi ang mga labi ng OFW sa kanilang bahay sa Mangaldan, Pangasinan. Tulungan niyo po kami na sana po maiuwi na maaga yung anak ko.
dito sa Pinas para makita ko rin yung bangkay ng anak ko. Kumpleto na ang mga dokumentong kailangan sa Saudi Arabia. Hinihintay na lang ang mga dokumentong manggagaling sa Department of Migrant Worker o DMW. Ang problema, may ilang dokumentong kailangang isumiti ng pamilya sa DMW. Kabilang dito ang valid ID at authorization letter ng misis na nagpapahintulot sa ina ng OFW na siya ang magiging claimant ng mga labi. Pero dahil mahigit 2 dekada ng hiwalay ang OFW sa kanyang misis, ay nahihirapan ang ina ng OFW na ma-accomplish ito. Sana tanggapin na nila kasi kahit anong gawin namin sa legal na asawa, tinakwil na kasi hiwalay na silang 20 years. Kaya nagmakaawa kami sa anak niya na sila nang gumawa ng authorization para ipaubaya na sa akin na ako na ang mag-claim sa ama nila. Katuwang na ngayon ng pamilya si Rafika ang Migrant Desk Office ng lokal na pamahalaan sa pakikipag-ugnayan sa DMW Region 1. Sa ngayon ma'am, ina-assist po natin yung family dahil nga po may mga requirements na kinakailangan o hinihingi po ng DMW para mapabilis yung pag-uwi ng remains nga ng ating kababayan na si Kuya Ronaldo. Nakikipag-ugnayan na rin ang lokal na pamahalaan sa OWA para sa ibibigay na tulong pinansyal sa mga naiwang kaanak ng OFW. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, ilang taniman ng sibuyas sa Bayambang, Pangasinan apektado ng army worms. Silipin sa report. Ang inaasahang masaganang ani sa 3 ektaryang pananim na sibuyas na ito sa Barangay Manambung Sur, Bayambang, Pangasinan, 2 ektarya na lang ang pwedeng mapakinabangan sa mga pananim ni Leoncita Pariñas. Ayon sa kanya, sinalakay ng pesteng harabas o army worm ang kanyang mga pananim na sibuyas. Kaya napilitan silang i-harvest ang kanilang pananim. Batid daw ni Aling Leoncita na dahil sa early harvest, hindi na sabay-sabay ang paglaki ng mga pananim at nangamatay na rin ang iba. Kaya't imbes na malugi pa, ay kailangan na rin niyang anihin ang iba pa niyang pananim. Pinananawagan namin ibaba yung mga mga abuno, saka yung mga insecticide na ginagamit. Mayroong yung mga abuno noon 300 lang, ngayon 2,000, 2,500 na. May yung mga gamot sa may 3,000, isang bottle lang na ganyan. Ayon naman sa magsasaka na si Renato, hindi lang uod ang problema kundi ang pagkabulok ng bunga o bulb ng sibuyas dahil sa biglaang pag-uulan. Pero sa kabila ito sir, lugi na doon. Nauod na saka may bulok pa. Kaya oo nga sir, kailangan ma-harvest na ito sir eh. Masisira ito pag hindi na na-harvest sir. Ayon naman sa Bayambang LGU, bagamat isolated case pa lang ito, hindi raw ito dapat baliwalain upang maiwasan ang massive infestation. Kahit na yung simpleng case lang, papausbong pa lang ng mga infestation, dapat pinapaalam na po kaagad sa LGU Bayambang, sa Municipal Agriculture Office para po maagapan. Kaya right now, ang gagawin natin is pupuntahan natin kaagad. Tapos kailangan nating i-provide kaagad ng organic pesticide. Payo ng otoridad sa mga magsasaka, alamin ang tamang oras at paraan ng pag-spray ng pesticide upang mapuksa ang mga peste sa taniman. Kasama si Ron Taniedo, Glam Calicdan Dizon, One North Central Luzon. Mga nagbabayad ng kontribusyon sa SSS sa Dagupan City, dagsa. Silipin sa report. Abot na hanggang labas ng tanggapan ng Social Security System ang haba ng pila ng mga may transaksyon dito. Kabilang sa mga transaksyon ay ang pagbabayad ng SSS contribution. Pagkatapos kasi ng holiday break, sadyang dumami ang bilang ng mga may kailangang asikasuhin sa SSS. Gaya ni Aling Laura mula sa Santa Barbara, Pangasinan. Namatay ang kanyang asawa noong December 29. Maaga siya nagtungo sa SSS para iproseso ang burial claims ng kanyang yumaong mister. Siyempre tsatsaga po kasi kailangan nakaburol yung asawa ko eh. Inaasahan na rin ng SSS ang ganitong tagpo sa unang buwan ng taon. Kaya naman kanselado ang mga work from home na empleyado ng SSS para maasikaso ang lahat ng mga SSS member na may transaksyon. It's the start of the year, we already foreseen that na dagsaan talaga maraming holiday last year. So yung actually meron po kaming work from home. So pinapasok ko muna lahat ng mga employees natin.
Karaniwan daw naaabot lang sa 1,000 transactions ang ipinoproseso ng SSS kada araw. Pero ngayon, posibleng umabot ito sa halos 1,500 dahil sa dami ng mga may transaksyon. Inaasahan na hanggang sa darating na Biyernes ay ganito karami ang mga SSS member na magkakaroon ng transaksyon sa tanggapan. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Naglabas ng guidelines o revised guidelines ang DepEd sa pagsuspindi ng klase tuwing may kalamidad o sakuna. Tutukan sa report. Naglabas ng guidelines ang Department of Education hinggil sa pagsususpinde ng trabaho at klase sa mga pampublikong paaralan tuwing may masamang panahon, lindol at emergencies. Ito ay sa bisa ng DepEd Order No. 22 Series of 2024 na inilabas noong buwan ng Disyembre. Layo nito na maprotektahan ng mga mag-aaral, guro at maging ng mga non-teaching personnel sa mga sakuna nang hindi na isasakripisyo ang pagkatuto ng mga learner. Sakop ng kautusan ng lahat ng public schools at DepEd-operated community learning centers sa ilalim ng alternative learning system. Subalit ayon sa DepEd, maaaring i-adapt ng mga private school, private ALS providers at basic education units ng state, local universities and colleges ang revised guidelines. Ang bagong guidelines, pabor umano para sa mga mag-aaral at mga kawani ng DepEd. Madami ding previous suspension na hindi gaanong affected ang school and yet we abide. Sumusunod kami doon. So, ang nangyayari, madaming losses tuloy. Kahit nasa bahay tayo, matututo pa rin tayo kahit walang face-to-face sa teacher. Na-adapt pa rin yung learning skill natin. Tuwing may bagyo, otomatikong suspendido ang klase sa preschool sa ilalim ng Signal No. 1. Suspendido naman ang face-to-face classes para sa preschool, elementary at junior high school sa ilalim ng Signal No. 2. Subalit kailangang mag-shift sa modular distance learning ang mga nasa elementary hanggang junior high school. Otomatiko namang suspendido ang klase at trabaho sa lahat ng antas sa ilalim ng Signal No. 3, 4 and 5. We adopt the modular pa rin. Nagmo-modular yung mga bata kapag ka mayroong suspension. Kasi we adopt the blended learning that includes modular and yung distance modular na sinasabi. Samantala, hinihikayat din ng DepEd ang mga paaralan na i-develop at i-update ang kani-kanilang learning and service continuity plans alinsunod sa DO22. Kasama si Henry Dominsil, Jeric Pasiliao, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Isang motorsiklo sa Dagupan City ang biglang nagliyab matapos itong paandarin ng may-ari. Tutukan sa report. Hindi siya lumiyab during galing sa City Health Office at pauwi na sana sa San Jacinto, Pangasinan si Basilio nang magliyab ang kanyang motorsiklo sa Barangay Herrero Perez, Dagupan City. Kwento ni Basilio, sa unang beses na pinaandar niya ang motorsiklo hindi ito gumana. Sa pangalawang pagkakataon, bigla na lang daw ito nagliyab. Pagpadya ko po noon, doon na lumiyab. Tapos nung lumiliyab na nakita ko yung motor ko na napansin ko habang nakaupo ako, lumiliyab na palakas ng palakas. Tinulak ko na yung motor ko palapunta di sa kalsada para wala na madamay. Makikita sa cellphone video na ito ang nasusunog ng motorsiklo. Agad namang rumisponde ang mga naka-duty na opisyal ng barangay at tanod. Sa mga ganyang emergency cases. Okay. So, presence of mind, sabi ko nga. And then, yun ang isip nila kagad, paano nila ito mapuput out yung fire. So, yun, naisipan nila, meron tayong fire extinguisher dito. And then with the help din ng City Health Office natin, sa mga staff nila dyan, na-extinguish po yung sunog nun. Blanco si Reposo sa dahilan ng pagliyab at pagkasunog ng kanyang motorsiklo. Wala naman daw kasing problema ang kanyang sasakyan. Pero sabi ng otoridad, posibleng nagkaroon ng problema sa wiring ng motorsiklo. Sa ganitong mga senaryo, mahalaga daw ang maagap na pag-iisip ng driver. Tama lang daw ang naging hakbang ng driver na ilayo ang nasusunog ng motorsiklo sa mataong lugar. Matapos masunog ang sasakyan, ay makikipag-ugnayan ng may-ari nito sa motorcycle shop kung saan niya ito nabili. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala sa mga motorista o biyahero na magtutungo sa Baguio City, nagpapatupad po ngayon ang otoridad ng schedule sa pagdaan sa Cannon Road. Mula Martes ng 6 a.m. hanggang Huwebes ng 6 a.m., bukas ang Cannon Road para lamang sa mga residente sa lugar. Bukas naman para sa mga light vehicle ang Cannon Road
tuwing Huwebes ng 6:01 a.m. hanggang Martes ng 5:59 a.m. Humihingi ng ibayong kooperasyon ng mga otoridad at pangunawa habang ipinatutupad ang pansamantalang schedule sa pagdaan sa Cannon Road. Puspusa na paghahanda ng mga deboto ng Poong Jesus Nazareno sa Lawag City. Inaayos na ang replika ng Poong Jesus Nazareno. Binihisan ito ng bago at nilinisan ang loob ng chapel. Marami raw kasing deboto ang nagpupunta sa lugar na galing pa sa iba't ibang lalawigan. Magkakaroon din daw ng sariling bersyon ng pahalik at traslasyon sa araw ng kapistahan. Kahit hindi mo sasabihin, pumupunta sila sa Fiesta ni Apo Nazareno. On the 8th, healing prayer. On the 9th, yung procession. Nagpaliwanag ang Department of Agriculture kung bakit tila ginto ang presyo ng kamatis at iba pang gulay sa ilang pamilihan. Because of series of typhoons last year caused extensive damage to the crops in their vegetative and reproductive stages, kagaya ng tomato, bell pepper, and chili pepper. Dahil daw yan sa pinsala ng mga nagdaang bagyo, partikular na sa Region 2, 5 at Calabarzon. Pagtitiyak naman ng DA, balik produksyon na kaya posibleng bumalik na rin sa dating presyo ang kamatis at iba pang gulay sa katapusan ng Enero o simula ng Pebrero. Sa huli lang bantay presyo nasa 200 hanggang 350 pesos ang kada kilo ng kamatis sa mga pamilihan sa Metro Manila. Sa pag-ikot naman ng GMA Integrated News kahapon, umabot pa sa 400 pesos ang kada kilo sa benta ng kamatis sa ilang palengke. Mga kalalakihan na nagbihis pambabae, muli na namang nagpasaya sa 92nd Aguman Sanduk Festival sa Minalin, Pampanga. Tunghayan sa report. Sa make-up pa lang at sa ikli ng palda, di mo aakalaing mga brusko pala. Ito ang naging eksena ng mga kalalakihan sa taunang selebrasyon ng Aguman Sanduk o Fellowship of the Ladle sa Minalin, Pampanga. Ang mga lalaki mula sa iba't ibang barangay sa bayan muli na namang lumabas, nagbihis babae at nag-ingay sa mga kalsada para sa street dance competition. May mga nag-pink tube at palda. Mga lalaki na tila nang hirampa ng mga duster mula kina nanay at misis. Hindi rin nagpatalo ang iba na nagwig pa. Bata man o matanda, game na game sa pagsayaw sa kalsada. Ito na ang ika-72 taon ng tradisyon na sinasabing nag-umpisa pa noong 1930s. Ayon sa mga taga-Minalin, ito umano ang naisip na paraan ng mga kalalakihan para aliwin ang mga asawa at kababayan nila sa gitna ng tagutom o tagtuyot noong 1930s. Bukod sa street dance, nagkaroon din ng float parade kung saan tampok ang ipinagmamalaking produkto ng bawat barangay. May ilang bersyon din ang nagsasabi na ang mga lalaki ang nagluluto tuwing pista, kaya binansagang Reyna ning Sanduk, ang pinaka nakakatawang itsura sa kanila. Glam Kalikdan Dizon, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak
na paglilingkod sa bayan.